ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan, para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno. Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Ma'am, regarding po dun sa pag-recant ni Orly Guteza, has the President been informed or does he know about this recantation? Ano po ang reaction po niya? Parte ito ng balita kagabi. So hindi naman po nahuhuli ang Pangulo sa mga balita. At wala siyang reaksyon na ibinigay sa atin. But does the President believe that the recantation could have been compromised or could have compromised the credibility or the integrity of the investigations of the Senate and the Ombudsman into the flood control scandal? Ang nais naman po ng Pangulo ay laging ayon sa batas, hindi gawa-gawang ebidensya. Kung totoong mapapatunayan na siya ay gumawa lang ng mga kwento, hindi naman din ito makakabuti sa pagpupursu sa mga tao na dapat na managot. So ang kailangan po ng pamahalaan, kailangan ng ombudsman, kailangan ng DOJ, ng mga investigating bodies natin ay totoong salaysay. So kung sila naman po ay magsasabi ng kwento, salaysay na walang katotohanan, mas makakasira siya sa paghabol sa mga tao na dapat na managot. Mas hindi siya magiging epektibo. Ma'am, saan na po hahantong ang flood control scam investigation? Tuloy-tuloy pa rin po. At ang ombudsman, ang sabi po niya, ang Office of the Ombudsman, pati naman po ang DOJ, ay tuloy-tuloy sa pag-iimbestiga. At ayon na rin po sa Senado, ang kanilang mga na-kolekta, na-gather, na naipon ng mga dokumento at mga ebidensya ay ibinigay na nila sa ombudsman. So patuloy po ang pag-iimbestiga at pati naman po ang DPWH at kung meron pa sila makikita pang ibang mga masasabing ghost projects or mga substandard na mga proyekto or substandard na mga proyektong hindi nakabuti para sa pagkontrol ng baha, bibigay din pong alam ito at maaari din pong paimbestigahan ito para tuloy-tuloy po ang papanagot sa mga dapat na managot. Thank you, ma'am. Since sinabi niyo wala pang reaction ng Presidente, pero sa parte ng Malacanang, ano yung nakikita niyong implication ng pag-recant ni Guteza doon sa kanyang naunang statement? Kung palasyo ang tatanungin nyo, ang nakikita natin na implication ay maraming nag-a-attempt gumawa ng peking kwento para sirain. Kung sino man yung gusto nilang sirain. At maaaring isa sa mga reasons nito ay destabilization. So, hindi lang ito ang nababanggit na merong nagmamanipula, di umano. Nagmamanipula sa mga tao para maging false witness at ang offer ay pera. So, medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. So
hindi po dapat ito manaig. Lalong-lalo na ngayon sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi po kasi yan ang direksyon na gusto ng Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, due process, batas, ebidensya. Salamat po. Yusek, you've mentioned nga na nakakabahala kapag may mga ganitong nagsasalita. So how does the government plan to put an end to this false statement? Okay, mandato po. Mandato po ng mga investigating bodies. Ngayong may umamin at may nagsabi na siya'y ginamit lamang para magkwento ng mali sa isang tao, dapat itong maimbestigahan. Kung sino ang dapat na sampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Kung sino yung mastermind sa pagpapagawa ng gitong klaseng mga senaryo, sampahan ng kaso. Pero ito po ay nasa kamay na po ang Ombudsman, DOJ, at ng mga ibang investigating bodies natin. So, mandato po nila to. Lalong-lalo na nakita natin. Pero muli, ang gusto lamang po din ng Pangulo, dapat ang kwento ay totoo. So, kailangan din po na maimbestigahan kung ano yung sinabi ni Mr. Gutesa para, na ma-verify kung lahat din ng sinabi niya ngayon after siyang mag-recant ay may katotohanan. So, dapat po ma-check mabuti lahat, mabalanse lahat. Yusek, ano pong gusto niyong sabihin dun sa mga, especially yung mga gusto pang magsalita, especially, particularly dito sa issue na to, para hindi na maulit yung mga false statements kung sakali? Bawat Pilipino, maaari naman tayong mabuhay sa normal na pamamaraan, sa legal na pamamaraan. Huwag tayong marahuyo, huwag tayong magpa-entice sa mga ino-offer na pera para lang manira ng taong maaaring inosente o maaaring walang kinalaman sa mga gagawin yung akusasyon dahil kumita man kayo, yung taong sinira nyo, hindi lang yung taong na yan ang masisira, kundi ang buong pamilya niyan, ang buong integridad niyan. Pero, ang nais din natin, kung meron naman ding may alam ng katotohanan, para ma-pin down, mapanagot ang dapat na mapanagot, maaari na rin po kayong lumabas at makipagtulungan sa gobyerno para yung mga tao na nakakaligtas, huwag na po natin paligtasin. Kung meron po talaga silang kinalaman, pagtulungan na po ng lahat para mabigay lahat ng ebidensya para makasuhan sila. So yun naman po. Pero muli dapat po totoong kwento at hindi gawa-gawa. Good afternoon po, Yusek. Yusek, Senator Panfilo Lacson also questioned the effectiveness of the government's flood control spending. Nabanggit niya po na 1.9 trillion pesos yung na-allocate from 2011 to 2025 under 3 presidents, and yet the result is uncontrolled flood. Your reaction po, ma'am? Hindi po makakaila kung ano po ang resulta na dahil sa baha, hindi ito makakaila. At maganda rin po na ito po ay nabanggit mismo ni Senator Lacson dahil ito'y nagpapatunay lamang na sa tinagal-tagal ng panahon ay may kakulangan sa mga flood control projects. At karamihan nga ay mga ghost projects, hindi lang sa panahon ngayon, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At yan po ang pinupunan ngayon ng administrasyon. At dahil po nagkaroon ng malawakang pag-iimbestiga dito, mas nabukas sa gobyerno kung ano pa ang dapat gawin at ano pa ang maaaring proyekto para magtuloy-tuloy ang pagkontrol sa baha, hindi lang sa panahon ng Pangulong Marcos Jr., kundi sa mga susunod pang henerasyon. So kahapon nga po sa situation briefing, napag-usapan din po na nakita po ng Pangulo na in a way, kahit papano po, yung paunang mga programa ng Pangulo patungkol sa kontrabaha ay nagkaroon ng magandang resulta. Dahil yung mga ibang binabaha sa Metro Manila, yes, bumabaha dahil sobrang lakas ng ulan at hindi ito mapipigil.
Pero nakita po yung bilis ng paghupa ng tubig ulan. At yun po ang gustong mangyari ng Pangulo sa iba pang lugar dito sa Pilipinas. At pinag-usapan nga dito dahil yung ibang mga culvert ay napakaliit at ito po ay gawa pa ng post-World War II. So ngayon po ang nais ni Secretary Vince Dizon at ito yung napopropose at sa iba ay nagawa niya na yung culvert na kasya pati tricycle. So para mabilis na umagos ang tubig ulan. So marami pong proyekto ang Pangulo na nabanggit, nais ang proposal ng Pangulo kahapon. Marami siyang proposal na nabanggit kahapon at maganda naman po ang mga response. Especially ng MMDA dahil naghahanap nga po sila ng catchment para gawing rainwater cisterns at may mga napili na pong mga lugar at mamaya ay hahanapin natin at hinihingi po ako mismo ng listahan itong 30 sites. And ma'am, another question po. Nabanggit po kanina ni President Marcos yung garbage problem na bumabara nga po sa mga pumping station. How is the government monitoring po the compliance and implementation po ng Extended Producer Responsibility Law which requires yung mga malalaking kumpanya na i-recover po yung kanilang mga packaging by 60% po sa taong 2026? Okay. Kinuha natin po mismo ang tugon ng DENR dito dahil nga nakita po natin na karamihan na lumulutang dito sa river ay halos plastic. At kailangan talaga na mas magkaroon ng responsibilidad, magkaroon ng pagpapatupad or pagtugon sa obligasyon, hindi lang ng gobyerno, kung hindi lahat tayo, lalong-lalo siguro ang ating mga kababayan, mga residente, at mga entities or korporasyon. So ang sabi po ng DENR, ito po ang kanilang tugon. Aktibong binabantayan ng DENR ang pagsunod ng mga kumpanya sa EPR law sa pamamagitan ng pag-audit sa kanilang recovery rates. Upang matiyak ang compliance, ang ahensya ay nag-issue ng 155 show cause letters sa mga potential obliged enterprises na hindi tumutupad sa kanilang EPR obligations. Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya. Natutupad at nalalagpasan pa nga ng mga kumpanya ang mga itinakdang target. So, kung ang kumpanya ay tumutupad sa kanilang mga alituntunin at kanilang obligasyon, so makiusap tayo sa ating mga kababayan, mga residente, tumulong po tayo. Halimbawa, noong 2024, ang audited recovery rates ay umabot sa 59.98% para sa rigid plastics at 56.33% para sa flexible plastics na mas mataas sa legal target na 40%. Ang mga nakatakdang target para sa mga susunod na taon ay sa taong 2023, 20%, 2024, 40%, 2026, 60%, at 2028, 80%. So kapag hindi nag-comply, bibigyan po sila at papatawan ng penalty. So ang mga kumpanyang hindi makaka-recover ng kanilang plastic waste, footprint o hindi makakasunod sa mga requirement ng batas ay nahaharap sa mga multi-million peso na multa.